Welcome back muli mga kaibigan sa bagong muling mga balita na ating mapapakinggan at mapapanood dito sa channel ng Bayan, ang Bayang Pinas. Dito, ating matutunghayan ang mga bagay na nangyayari sa ating bansa, partikular na umano sa loob na mismo ng gobyerno at lalong-lalo na dito sa kasalukuyang administrasyon. Ngunit bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa ating channel ay siguraduhin mong ikaw ay mag-subscribe, pindutin ang notification bell at syempre piliin na rin ang all upang lagi kang maging updated sa mga balitang bago, totoo at walang bias. Syempre mga kaibigan at kung mga ating mga solid viewers naman dyan ay maraming salamat naman po sa inyong walang sawang pagsuporta. At huwag din pong kalimutang magpakita ng suporta sa ating channel sa pamamagitan ng pag-like at pag-share sa ating mga videos. At syempre mga kaibigan, kung meron ka naman pong hinaing at opinyon, ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga opinyon at mga hinaing at kung ano po ang nais nyong sabihin sa ating mga gobyerno upang mabasa na nito. Heto na nga mga kaibigan, atin nang panoorin at pakinggan ang balitang ito. Punta sa kanya o dili kaya magkano ang halaga kapalit ng pananahimik niya. Sinabi ko na sa inyo na may nag-offer sa akin December of 2022 pa lang. Name your price. 'Di ba? Pero hindi ko, tatlong tao yon. Okay? Hindi ako pumayag na magpabayad sa mga buwaka ng inang ito. Kaya patuloy pa rin po tayo nagsasalta. Kaya ang naging ending, dahil hindi ako pumayag na magpabayad sa kanila, 4 cases, proxy cases, ang final ng tatlong nitong Liza Tanas, Bangag, Tambaloslos, gamit ang kanilang mga proxy cases, ang kanilang mga tao para i-intimidate ako, para matakot ako, para nga naman wala nang maingay sa social media na nagsasabi na si Marcos Jr. ay addictus benedictus, na si Liza Tanas ay kidnapper, nangidnap ng 2 bata sa Turkey, ang Marcos Araneta Tambaluslos ay sangkot sa kidnapping, smuggling, lalo na si Liza Tanas. Si Liza Tanas at si Bangag ay mismo inappoint ang isang smuggler. Kaya hindi ako pumayag, kaya ito ang aking ano tawag dito? Ang aking kapalaran. So sabi dito sa ating expose, hinahanap kung sino ang tamang linya papunta sa kanya, sa akin o dili kaya magkano ang halaga kapalit ng pananahimik niya. Tanggap at aminado nila Kuting na siya ang #1 media assassin. At kung hindi makokontrol ay malaking sakit ng ulo at balakid sa kanilang mga plano. Okay. Now, ito ang gusto ko ipakita sa inyo. Okay? Dito sa dulo, removal of Sara Romualdez is new VP. Sinabi ko sa inyo yan, tatanggalin si Inday Sara para si Tambaloslos ang maging new Vice President. Ang sabi dito, from Puting Ahas, that message, okay, nakita nyo yan, nakita nyo Saturday na November 18, yan, mga nakasulat yung mga vloggers. Okay? Through impeachment, ayan, sabi dito, through impeachment, they will remove Sara through the help of the heavily corrupted House of Representatives and the full cooperation of the compromised and unprincipled Senate, okay, or senators. When this happened, power is now absolute in the hands of one family and the Philippines, and the Filipino people are doomed. Okay? Nagkamali ba ang ating Puting Ahas, ang ating informer, nung sinabi niya yan na tatanggalin ng bangag na administrasyon si Inday Sara? Hindi. And now, today, ay tuluyan ng pumirma at binoto ng mga tiwaling kongresista para maisulong nila ang impeachment kay Inday Sara.
So according to our source, mga kababayan, ay nagkabayaran, okay, sa mga tiwaling kongresista 100 to 150 million sa perma para maisulong ang impeachment kay Inday Sara o ma-impeach siya nga diyan sa House of Representatives at para na-forward na nila, di ba? Papunta sa Senado. Di ba? So pinirmahan nila ang articles of impeachment, then ifinorward na nga sa kanilang dito sa Senado para magkaroon ng impeachment trial. Pero wag silang pakasisiguro. Dahil itong ginagawa nila, lalong ginagalit ni Lisa Tanas, ni Tambaloslos, ni Bangag, ang taong bayan, dahil kung matatandaan ninyo na sinabi ni Bangag ang kanyang statement diyan sa pagsulong o gustong pag-impeach kay Inday Sara, ay unimportant daw si Sara at ayaw daw niya ng ganon-ganon. Pero ang namuno, ayaw niya nang ma-impeach si Sara, pero ang totoo, sila ang nagplano. Ang bangag na administrasyon na ito. Mga kababayan, itong nangyayari ngayon ay planado nila this 2023 pa lang. Maybe even pag-upo ba during the campaign period pa lang. Kaya nga tayo nabudol eh. Mga kababayan, okay, tignan ko lang to ha. So dahil nagkaroon ng mahigit 200 na pirma at ayon sa ating puting ahas, may mga tumanggap ng 100 million to 150 million pesos kapalit ng pirma. Samantala, habang nagkakaproblema tayo sa food shortage, sa kahirapan ng bayan, kahirapan ng Pilipino, kaliwat ka ng krimen, mas inuna nilang magbayad sa mga buwaka ng inang kongresista gamit ang pera ng bayan. Dahil nga naghain na nga sila, o napirmahan na, itong impeachment na to, at nakakuha na nga sila ng boto na kailangan nila, which supposedly dapat ay 1/3 ng bilang ng mga kongresista. So ngayon, mga palangga, ano ba ang grounds ng impeachment? Si Sara ba talaga ay ka-impeach? Okay, tignan natin. Base dito sa batas na ito yung grounds of impeachment sa isang presidente o vice president para siya ay tuluyang ma-remove mo sa pwesto, dapat may mga ganitong klasing grounds. Paglabag sa ligang batas. Anong nilabag ni Sara? Meron bang nilabag si Sara nung kanyang tinanggap ang 125 million na confidential funds na never ever pang napatunayan na yun ay ginasta niya o ninakaw niya. Okay? Pero si Marcos Jr. ang unang lumabag sa batas noong pa lang noon pa lang ng eleksyon. Dahil ayon sa affidavit ni Attorney Glenn Chong na si Marcos Jr. at si Lisa Tanas ay nakipagsabwatan sa opisyal ng Smartmatic para dayain ang halalan. Sumulat po si Attorney Glenn Chong noong September of 2023 sa House of Representatives dyan sa Jutang Ginines na Garin at iba pa, na sinasabi ni Attorney Glenn Chong na si Lisa Tanas, ang bangag na administrasyon, ay nakipagsabwatan sa Smartmatic para maipanalo si Bangag o madagdagan ang kanyang boto. So, dininig ba ng mga kongresista o mga kawatan? Hindi. Kasi wala silang pakialam kung ang lumalabag ng batas ay kaalyado nila. Never na sumagot ang mga buwaka ng inang kongresista o tongresista
sa sulat ni Attorney Glenn Chong na sana ito ay malaking issue o ang at stake dito ang taong bayan. Kasi nandaya sa eleksyon ni isa ni Haniho, walang sumagot. So kung meron mang impeachable grounds, mga palangga, hindi si Sara kundi si Bangag. Number 2, ano ang nilabag na batas ni Bangag? Ang pagiging addictus benedictus. Kung ang isang simpleng mamamayan, isang simpleng tambay, nagdurog-durog ka dyan, nagsingot-singot ka, pag nakita ka ng polis, dampot ka kaagad. Pero si Marcos Jr., alam ng mga cabinet secretaries niya, alam ng mga buwakan ng ina na mismo sa Malacanang ay tumitira siya, sumisingot siya, nag-a-addict siya. At yan ay authenticated pulboronic, addictus benedictus si Marcos Jr. dito sa Amerika. Yan ay impeachable dahil ang presidente ninyo wala sa tamang pag-iisip dahil laging high. Kaya siya ay ngumingiwi. So si Sara ba ay may isyong nandaya sa eleksyon? Wala. 32 million ang bumoto sa kanya at maybe more than that pa ang kanyang supporters. At hindi magwawagi. Tandaan nyo to. Hindi magwawagi ang mga buwakan ng inang binayaran na 100 to 150 million pesos. Okay? Ngayong araw, dahil ang pera daw, cash, ayon sa ating puting ahas, na nakalagay sa duffel bags na inintrega o ibinayad sa mga tiwaling pumirma na kongresista. Actually, bago ko ituloy, okay? Pinost natin to sa ating Facebook kanina. Okay, tignan natin. Okay? Ano na to? 2.9 shares na pala ito. Naligo lang ako, 2.9 shares na. Ano ang sabi? Message from Puting Ahas. Kinulong sa isang room ang mga pinilit pumirma sa impeachment laban kay VP Sara. Ibig sabihin, yung ibang mga pumirma ay napilitan lang. Ikinulong sa isang kwarto, kinuha ang kanilang cellphones, at nagkatakutan, o naggaguhan, o nagsindakan para pumirma. Bakit kinuha ang cellphone? Para walang mag-take ng picture o videos na sila ay kinu-coerce o pinipilit na pumirma sa impeachment articles laban kay Inday Sara para ma-forward nila sa Senado. Yan po ay galing sa Puting Ahas. At itong si JJ Suarez daw sa Kongreso ay naninigaw na parang julul. Okay? Hindi sinabi kung bakit siya nagsisisigaw, pero ito'y nangyari ngayong araw. At ayon sa ating Puting Ahas, umulan ng pera sa House of Representatives ngayong araw. Sa duffel bags nakalagay ang perang isinuhol sa mga kawatang congressman. At ito, mga kapalangga, ay utos o mando ng Bangag administration. Balik tayo sa impeachable ground, di ba? Para ma-impeach o magkaroon ng ground para isulong itong impeachment na ito, dapat ay nagtaksil ka sa bayan na wala ng tiwala sa iyo ang taong bayan dahil isa kang traidor. Sino ang nagtaksil sa taong bayan? Si Marcos Jr. at si Tambaloslos. Pero tutok tayo kay Bangag. Si Bangag ay ipinagkanulo ang former President Rodrigo Roa Duterte nung pinapasok niya ang mga ICC officials. Inulat natin yan sa inyo, in-expose natin sa inyo sometime in October, November last year. Na pinapasok nila dito sa Pilipinas at binigyan ng VIP accommodation. Then, ano nangyari dyan? May mga chaperon, may mga assistant na shopping and everything, mga kababayan, para itong mga ICC na to maghanap
ng mga pwedeng makausap na tao para makipagsabwatan na si Duterte ay naglabag sa international law. Which is bakit pagtataksil sa bayan ang ginawa ni Bangag. Hindi na po tayo miyembro ng ICC, pero pinapasok pa rin nila at the expense of Filipino people. Sino ngayon nagtaksil sa bayan? Si Sara o si Bangag? You talk about pagtataksil at nawala ng tiwala ang taong bayan. Nung binudol ni Bangag Jr., pinangakuan kayo na magkakaroon ng 20 pesos na bigas na hanggang ngayon hindi nangyari. Yan ang pagsisinungaling. Yan ang pagtataksil sa bayan, kaya wala ng tiwala ang bayan sa bangag na gobyernong ito. Yung sinabi ni Marcos Jr. na kaya siya umiikot sa iba't ibang bansa, nag-travel galore siya para makapag-imbita ng mga foreign investors. Ano ang nangyari? May pumunta ba ng mga foreign investors sa atin na nag-build ng mga pasilidad o mga negosyo? Wala. Takot ang mga foreign investors pumunta sa Pilipinas dahil ang crime, ang gurguran, mga bata, mga estudyante, mga lolo't lola ninyo ay ginugurgur at chinutsuk-tsak pa ng mga adictos benedictos. Yan ang pagtataksil sa bayan. Ano pa ang pagtataksil ni Bangag kung bakit nawala ng tiwala ang taong bayan? Yung sinabi sa inyo last year, ni pinagyabang niya na may 5,500 flood control project na gumastos ng I believe umabot sa 1.3 billion a day. Okay? So more than trillion pesos, I think, pag sinuma mo. Ano nangyari? Doon sa hearing, mga palangga, sa congressional hearing, inamin, I think Senate, inamin mismo ng DPWH na there's no such thing as 5,500 control. Ay, 5,500 flood control. If you talk about 125 million na ibinibintang kay Sara na kanyang nilustay na hindi naman. Kung itong mga buwaka ng inang politiko na ito, mga tongresista, mga kawatan, ay concerned sa bayan, dahil ang usapin dito kay Inday Sara, kay Vice President Sara, ay yung 125 million na pinagbibintangan na ito ay kanyang ginastos. Bakit tahimik ang mga buwaka ng inang ito sa 1.3 billion a day na nilustay ng buwaka ng inang Marcos administration sa pakikipagsabuatan ng mga tiwali sa DPWH? Mga kababayan, ibig sabihin, wala silang pakialam sa Pilipino. Wala naman talaga silang concern sa 125 million na ninakaw daw o pagbibintang na pagnanakaw. Kasi kung ikaw ay kongresista o politiko o ikaw ay public official, di ba? Na may concern ka sa mamamayan dahil yan ang iyong mandato to serve the people and to serve the country. Bakit ni isa diyan sa buwaka ng inang House of Representatives na kontrolado ng mga bangag ni Tambaluslos, ni Lisa Tanas, walang nagbukas o nagreklamo na ninakaw nila ang 1.3 billion a day na flood control? Kaya hanggang ngayon po, kayo ay hindi pa yata kayo nakaahon sa baha. Binigyan lang kayo ni Bangag ng 2 kutsarang pako, kalahating yero, 2 plywood, nagpa-photo op, then okay na. So sino ang mayroong napakaraming impeachable grounds? Si Lisa Tanas, si Bangag. You talk about what?
pagtataksil o pang-aabuso sa bayan, pagnanakaw. Dahil ang korupsyon ay kasama dyan. Nung inappoint ni Marcos Jr., si Michael Ma, na pinangalan ng smuggler noon dyan sa Committee on Ways and Means na pinumunuan ng mag-amang Swansing, na pinatigil nila ang hearing na yan dahil sa utos ni Lisa Tanas. At yan po ay dokumentado. Yan ay impeachable dahil nakasalalay ang seguridad ng bayan ninyo ng Pilipinas sa katauhan ni Michael Ma na pinangalan ng smuggler dyan sa Congress at pabalik-balik, labas-masok sa bansa, kung saan-saan pumupunta gamit ang pondo ng bayan at gamit ang pangalang title na Special Envoy to China na ni isang dokumento walang ni-release ang media at ang Presidential Communications o ang Office of the President na inappoint nila yan. Pero nung June of 2023, umattend si Michael Ma kasama si Benedict Chico, si Maynard Ngo. Sila ay pinangalanan doon sa event na yon, sa Chinese Embassy event, na si Michael Ma ay isa sa Special Envoy to China. Wala pong media ang nag-report niyan. Ni isa. Ako lang sa tulong ni baby girl, Sas Rogando Sasot. Dahil si Sas ang nag-send nandoon pala si Sas nung event na yon. Dahil si Sas mismo ay nagulat nung tinawag o inintroduce si Michael Ma as Special Envoy to China kahit walang appointment paper. Yan ang dapat ninyong isipin, na kung merong i-impeach dito, ang bangag yung presidenteng adik. Then you talk about panunuhol. Okay? Isa yan, isa mga grounds. Panunuhol, tignan mo ang ginagawa ni bangag na yun, ni Lisa Tanas. Yung report na nakarating sa atin na sinuhulan ang mga tiwaling pumirma ng 100 to 150 million bawat pumirmang tiwali. Okay? At nasa duffel bag pa. Okay? Ang mga pera, yan dapat ay ka-impeach. Kayong mga nandyan sa Congress, kayong mga militar, police, for sure, nakita nyo ito. At ang iba pang natitirang mga kongresista na mayroong totoong pagmamahal sa bayan, you have to speak up. Binababoy, ginagago na ang Pilipino. People power na, sabi ni Jenny Wilkes. Mga kababayan, talagang ito, kung hindi kayo kikilos, kung hindi kikilos ang ating mga militar, ang mga pulis na mag-speak up, then talagang pamumunuan kayo ng mga bangag. Tandaan ninyo, yung kapapasok lang. Itong impeachment kay Sara, sinabi ko na to sa inyo. Dahil nga, may nakarinig mismo na katabi ni Bangag at ni Lisa Tanas, ni Tambaluslos, nung ito'y pinag-usapan nila. Nagsinungaling ba ang ating puting ahas dito? Hindi. Kaya po, galit na galit sila sa akin. Kaya nga nagpadala sila ng assassin sa akin dito para gurgurin ako noon pa, last year. Kaya nga sinubukan nila akong kausapin. Ulitin ko, December pa lang ng 2022 ay iniimbita na ako para mag-reconcile kay Lisa Tanas at sorpresahin ko raw siya sa Malacanang. Hindi po ako pumayag dahil alam ko trap lang yun. Baka pagdating ko sa Malacanang ay itulak ako ni Lisa Tanas at sabihin ako ay nagpatiwakal. Hindi ako tanga. Kaya sumunod, may mga ayan, si Attorney Glenn Chong makapagsabi niyan. Isa din siya sa sinabihan na baka pwede ko akong kausapin nung kumausap sa kanya from Malacanang na bayaran ako para sa kapalit ng katahimikan, ng pananahimik ng bunganga ko. Pero pinili kong magsalita dito dahil higit sa lahat, mas importante sa akin na malaman niyo ang katotohanan
kesa sa perang ibabayad sa akin galing din sa nakaw sa bayan. Mas masarap mamatay nang hindi ka nagnanakaw sa kaban ng bayan. Mas masarap na pumikit ang mga mata na hanggang sa huling patak ng dugo mo, nilabanan mo ang mga bangag. At yan ang gagawin ng mamamayang Pilipino na nakakarinig ngayon sa aking bunganga. At yan din ang gagawin ninyo. Dahil sobra na ang ginagawang pang-aabuso sa kapangyarihan ng mga bangag na ito. Hindi ba pang-aabuso sa kaban ng bayan ang ginawa ni Lisa Tanas na mag-file ng cases dito sa Amerika at pinondohan ang mga dugyot? Ang mga dugyot na yung isang designer ay yun, na-dismiss na nga. At mismo itong designer na ito ay ipinagyabang sa kanyang mga amiga. Tumawag pa, hello, kakasuhan ko si Maharlika kasi inutusan ako ni Lam. Siya daw bahala sa abogado ko sa Pilipinas at abogado ko sa Amerika. True enough. Ang dating nang lilimahid, walang pera, nang i-scam. How come na maka-afford ng abogado sa Pilipinas at Amerika? Ito ang ginagawa nila para patahimikin ako. The same thing with Mel Robles and Saldico na kinasuhan ako gamit ang pera ng bayan, taxpayers' money ang ginagastos nila sa mga kasong ito. Saan kukuha yan? Unang-una, pasweldo sila ng bayan. So definitely, pera ng bayan yan. Saan ka makakakita? Balikan ko lang si Robles. Na nung 2018 ba, nung namatay ang kanyang kapatid. Kasi yan ang defense niya eh. Hindi daw siya mahirap or something. Kung mayaman ka, bakit nangihingi ka ng abuloy nung namatay ang iyong kapatid gamit si Taning Pinoy? Naalala niyo yun? Sino ang nagbigay doon? Nakakulimbat ang si Taning ng 10,000 US dollars nang hingi ng abuloy sa kanyang mga viewers. Paano naging mayaman ang pamilya ni Robles kung mismo ang abuloy ay hiningi sa mga viewers? Ibig sabihin, contradictory ang kanilang press release na noon pa lang, o kung ano man ang press release dyan na may pera sila, pero what? Nanghingi ng abuloy. Nabasa ko, sabi ni Carl Bass, si Kumar. Ayan, si Kumar. Ano ba sabi ni Palangga? Nasaan na si Kumar? Ginagamit ang lahat pag walang sabi ni Kerry Bass. Yan. Sino dito ang mayroon dapat i-impeach? Nung pinarinig sa inyo ni Agent Morales sa Senado, sa PIDEA Leaks, na si Kumar at si Liza Tanas ay inutusan si Picoy na kausapin, si alias Picoy, okay? Nakausapin si Agent Morales, agent ng bayan, na wag nang pumunta sa PIDEA Leaks hearing at wag niya nang sabihin na si Marcos Jr. ay addictus benedictus, mag-name your price na lang siya. Dahil kung hindi, pwede siyang ipagurgur or pwede siyang atakihin kunwari sa puso or sa gasaan. Remember that? Yun dapat kung matino ang mga nasa Congress, yun dapat ay inimbestigahan at sa Senate, yun dapat ay piniga. Ang Senate hearing na yun, pinapunta si Kumar para magpaliwanag. Nagpanggap si Kumar na may sakit-sakit pero nasa hotel during that time. At kaibigan ni Marcos Jr. at ni Liza Tanas at ng iba pang mga kongresista at senador, si Kumar humarap sa Zoom pero si Maharlika hindi pinayagan, inimbitahan din ako sa PIDEA Leaks, hindi pinayagan na magkaroon ng Zoom appearance. Pero si Kumar pinayagan. Nasaan ang fairness? Kaya everyday ako nagsasalita dito since 2022, ilang araw, ilang buwan pa lang yata, actually hindi pa nakaupo si Bangag, ay tinutuligsa ko na si Robles diyan sa questionableng pag-appoint sa kanya dahil siya ay nasangkot sa mga graft and corruption in the past. Ano nangyari?
433 winners. Kayong mga Pilipino, tinanggap nyo lang na may pinanalo sila ng 433 winners. Kayong mga Pilipino, ayaw nyo magsalita eh. Gusto nyo talaga lumubog kayo ng mahigit pa sa ba? Naalala nyo ba ang issue na mayroong loan bettors na tumaya sa 3 lotto outlets, tigti 30 million pesos tumaya, meaning bumili ng lotto tickets sa tatlong outlets worth 90 million pesos. Butang ina. Saan ka nakakakita na may 90 million ang isang tao, itaya mo sa outlet 1, outlet 2, outlet 3? Kung hindi ka inassure na ikaw ay mananalo ng 600 million pa, kung tama ang naalala nyo ba yon? Yaan ay impeachable yan. Bakit? Dahil ang PCSO is under Bangag's department. So hanggat pinapayagan ni Bangag na ginagago kayo through that PCSO, ayan yan, kahit i-google nyo ngayon, sinong tanga na may 90 million pesos ka, tataya ka sa outlet 1, outlet 2, outlet 3, 90 million pesos, itataya mo na wala kang kasiguraduhin na manalo ka, pero nanalo siya ng 5 to 600 million pesos. Yan ay impeachable din. You fucking talk about 125 million na confidential funding day Sara na hindi nyo pa napatunayan at hindi totoong ninakaw niya. Tangina. Kailan kayo kikilos, mga brusko? Bobo ba kayo? Nag-aral pa kayo sa PMA o kung saan mang mga eskwelahan man, tanyag, whatsoever. Si Bangag ang napakaraming mayroong impeachable grounds. Dahil ipinagkakanulo niya kayo sa mga banyaga, dinadamage niya ang bayan natin, katulad na lamang ng 300 or more than that Afghans na idinala dyan sa Pilipinas dahil sa pakiusap ng dating ngagva din na presidente dito sa Amerika. Habang kayo ay hirap na hirap, nagkuha pa ng ampon na hindi nga masolusyonan ang problema ng kahirapan. And now, I believe may mga nakatingga pa dyan. Sabi ni Angela Gomez, lubog na ang Pilipinas. Matinding malupit na katiwalian. Okay? At ano pang mga mabibigat na krimen? Ito mabigat na krimen para ma-impeach si Bangag. Nung pinakidnap ni Bangag, ni Lisa Tanas, ni Teddy Boy Locsin Jr., mga tiwali sa DFA, sa DOJ, sa consular office in Turkey. At ang ISAF, okay? Nung sila ay nakipagsabuatan sa utos ni Lisa na mag-fabricate ng crime laban kay distressed mother, dahil si distressed mother ay partner ng ka-business partner ni Lisa Tanas. So ang ka-business partner ni Lisa Tanas ay pinakiusapan si Lisa Tanas na mag-fabricate ng crime laban dito sa kanyang former partner na may anak silang 3. You know? Anong ginawa doon? Yun ay ginamit ni Bangag Jr. ang kapangyarihan ng presidente, inutusan si Teddy Boy Locsin, na ambassador ng UK ba siya? Okay? Inutusan itong mga tiwali sa ISAP, isa yan sa mga expose, kaya gusto nila akong pagurgur. Yan ay impeachable. Nangidnap si Marcos Bangag administration, lahat ng kasabwat, ng 2 minor de edad mula sa Turkey dahil sa mga fabricated crime. And I'll give you update. Hanggang ngayon, si distressed mother ay hindi niya alam kung ang anak ba niya ay buhay o patay o whatever, ano nangyayari. Dahil wala siyang alam, putol ang communication ng kanyang ex-partner at ayaw iparinig ang boses ng kanyang mga anak at ayaw pa kumusta or, you know, walang patay ang connection. Sino ang may gawa nito kung bakit
nagkaroon ng ganitong pangingidnap, high crime yan. High crime. Ibig sabihin kung mayroon tayong gurgur, parusa, gurgur yan si Bangag. Yung mga buwaka ng inang sangkot, gurgur yan. So sino ang ka-impeach dito? Nakalimutan nyo? O gusto nyo, yung PhilHealth, unconstitutional. Zero budget, ang 90 billion in the past year, di ba? Yung unprogrammed funds, ang dami. Now, yung gusto nilang pagtakpan na by scam, na nag-filled in the blank sila doon sa bicameral committee report. At recently, nag-issue na nga ng desisyon ang Korte Suprema kahapon kasabay doon sa pag-aklas ng mga vloggers. Let's talk about that. Ano ang nangyari doon? Ang sabi ng Korte Suprema, binibigyan sila ng 10 araw para magpaliwanag sa queries nila Congressman not queries sa expose ni Congressman Ungab, ni PRRD, ni Attorney Vic Rodriguez at iba pang mga petitioners doon. Pinagpapaliwanag silang 10. Ito yung mga mahalagang issue na gusto nila i-divert. Yan ay impeachable yan. Dapat lahat ng mga kasabwat dyan ay gurgur. Now, anong ginawa nila sa mga vloggers? 'Di ba? Kahapon, naisahan namin sila. Why? I believe, tama ba ako? Prior to that, nagsasalita sa media etong si Barbers at itong si Fernandez na talagang sinabi niya, nagpakalat siya ng fake news na ang mga inimbitan niya o ang mga vloggers sa imbitahan niya kasi ito ay funded ng narco or pogo vloggers. Saan ka nakakita ang ganyang kongresistang VOVO? Paano niya nalaman na kami 30 out of 37 kasi yung tatlo props lang yon, kakampi nila. Was it 37 ba tayo? Anyway, kung ikaw ay mambabatas, ikaw ay kongresistang matino, may pondo ka, pinaimbestigahan mo sana kung sino sa 30 out of 37 sa amin ang narco-pogo vloggers. Para sana hindi na dumating doon sa inyong kadyotahang hearing at sana kinasuhan nyo na o pinadampot nyo na o kung anumang immediate legal solution para masabi na itong vlogger na ito, let's say si Maharlika, ito ay pogo, narco vlogger. Pinakita, hinampas nyo sana sa media sa taong bayan na si Maharlika. Ito ang mga ebidensya, may video, may text, may bank na binigyan siya. O kung walang bank, may ganito, may ganyan. Wala. Yun ay panira sa amin. Why? Kasi kami ay mga kritiko ni Bangag. Halos lahat kami doon ay kritiko ni Bangag Jr. So ang kanila talagang ginawa ay planado. Friday, nag-release ata, kung hindi ko nagkakamali, nagburag-burag sila, nagdakdak sila na ipapatawag nila yung mga vloggers. Saturday, Sunday, syempre hindi makakagalaw, di ba? Ang mga vloggers, nagulat sila nung mismong araw ng kanilang hearing, ng kadyatahan, ay tumungo sa Korte Suprema ang ating mga palanggang vloggers. And thank you, credit to dating spokesperson Harry Roque na patuloy din nilang tinutuligsa dahil galit na galit si Lisa Tanas dyan. At kinokonek nila si Attorney Harry dyan sa pogo na yan. Where in fact, alam na alam ni Harry at ng iba pa na si Lisa Tanas, si Marcos Jr. ang tumanggap ng pera mula sa mga Chinese pogo during the election. Kung tama ang pagkaalala ko sa inyo dyan, mga kababayan, ay pagkaalala sa information, 750 million pesos ang nalikom ng mga pogo operators para ialay kay Bangag Jr. At now, ibinabalik nila sa atin na tayo ay pogo, ni kalahating ni isang butas, ni isang hibla ng pera ng pogo
ay wala akong napakinabangan o nahipo o whatsoever. Kaya kung sino man ang dapat i-impeach dito ay si Marcos Jr. sa pagkadami-dami nilang paglalapastangan sa batas. At tama yung mga ginawa ng ating mga kapwa-vloggers, si Crisette, si Joey, si Cathy, si Agent Morales na talagang grabe ang power kahapon. Talagang gigil na gigil, manang-mana sa akin. And, sinupla sila. Kasi yung kanilang hearing na, yung kanilang pagpapatawag yan, in preparation dito sa impeachment ni Inday Sara. Imagine mo kung pinakulong nila lahat yung mga palangga natin, ay mapapagod ako, baka hindi na ako matulog, ako na lang magdadakdak-dak. At least ngayon, 'di ba? Lahat sila ay malaya. Ako gusto ko pasalamatan lahat ng mga totoong vloggers na nagkikriticize kay Bangag at gusto nang magurgor o matanggal o dapat yan na matanggal si Bangag. Why? Nung ako'y nagsisimula pa lang ang mga palangga, naiiyak ako. May interview tayo soon na sinabi ko sa kanya yan na sabihin ko na, si Joe Smith. Okay, dahil vocal naman na siya sa Thailand. Tinatawagan ko siya noon. Ang sabi ko sa kanya, ayokong batikusin si Bangag, si BBM. Sabi ko, naiiyak ako. I don't know kung tama yung recollection ko. I will let him, tell his story. Kasi syempre, pag nagkukwento ka, yung mga pangyayari sa buhay mo, hindi mo na maalala yan. Pero yung kinwentuhan mo, maaaring naalala niya. So, may pakrayola-krayola pa ako na ayokong batikusin si Bangag kasi imagine sinuportahan ko to. Pero pinili ko po dahil hindi ko kaya ang ginagawa ni Bangag at ni Lisa Tanas. Dahil nung umuwi ako ng Pilipinas, halos lahat ng mga amiga nila, mapapolitika, mapa-showbiz, sinasabi sa akin, kahit si Bacudyo, sinabi sa akin na adik si Marcos Jr. Adik, ayoko pa ngang maniwala. Dahil sarado utak ko, budol na budol ako, kaya sabi ko noon, na mayroon akong pagdududa na maaring hindi totoo, pero totoo pala. Dahil kitang-kita mo ngayon na lalong lumalala ang manifestation sa bunganga ni Bangag at sa kanyang pananalita. Kapag walang script si Bangag, nagrarambulan ang kanyang mga statement. Recently, tinanong siya ng GMA7 journalist, reporter, na anong masasabi niya sa panawagan ni Attorney Vic Rodriguez, number 56 sa Balota, na sinasabing magpa-hair follicle detest siya. Ano ang sabi ni Bangag? Ang pagtitest daw o ang pulboronic ay walang kinalaman sa public office and public trust pa. Okay? Paano mo pagtitiwalaan ang buwaka ng inginang Adictus Benedictus na sumisemplang na ang bayan ninyo? Ang krimen, ang presyo ng bilihin, dahil hindi niya kayang patakbuhin ang Pilipinas dahil in the first place, day one, si Vic Rodriguez ang mismong inilabas niya sa kanyang libro na hindi si Marcos Jr. ang nagdidesisyon sa mga appointments, kundi si Tambaluslos at si Lisa Tanas. Diyan pa lang dapat na-impeach na si Bangag dahil siya ang presidente. Bakit ang nagdidikta o nagsasabi kung sinong i-appoint ay si Lisa Tanas? Hindi niya pala kayang mamuno dahil madalas ay sumisingot siya sa pagiging addictus niya. Yan ay impeachable. Hindi si Sara Duterte. At huwag ninyong hayaan na manalo ang mga hinayupak na ito. Dahil ito ay sa buwatan nila. Sa buwatan nila ito, sila dapat ang malugmok. At alam ko, hindi ito magwawagi. I think magsasara na ang sesyon at gusto nila, may mga reports na aantayin nilang matapos ang election para magkaroon sila ng what you call it, majority numbers sa Senate. We'll see.
baka hindi na sila abutin. Sabi ko nga, baka sa pizza 5, magorgor na yung mga hinayupa. Di ba? Hindi natin alam. Pero ano ang gagawin nyo bilang isang Pilipino? Inunahan kasi nila, pinapaliwanag pa sila sa Supreme Court, sabi ni Lee Mix, the 37, sabi ni Gorgor TV. Inaanak nga din ni BBM, nagsabi din na adik nga daw ang ninong niya, sabi ni Adela. Sino yun? Yung sa Duterte Youth ba yun? Alright? Parating na po ang tsunami, so be ready mga Pilipino, sabi ni Cathy Fujihara. Sana sa Malacanang pumunta. Anyway, recently, 4 hours ago, nagpakita ng suporta si Attorney Vic Rodriguez kay Inday Sara. Ang sabi niya, VP Sara's impeachment is a diversion. Sinabi na rin natin yan. I stand in solidarity with Sara Z. Duterte and the 32 million Filipinos who lawfully, democratically, and constitutionally elected her to be our president. Hindi lamang kaban ng ating bansa ang walang pakundangang kinukurakot ng mga tiwaling mambabatas, kung hindi pati ang ating sagradong mandato na buong pusong ibinigay kay Inday Sara ay lantarang ninanakaw sa ating mga Pilipino. Exactly. Kasi gusto nila si Tambaluslos ang maupo at kapag nagwagi sila, and for sure di sila magwawagi, na maging successful sila na ma-remove si Inday Sara through impeachment, perpetually, hindi na makatakbo si Inday sa public office. At hindi niya papayagan yan. Hindi yan papayagan ng taong bayan. Mag-expect kayo ng mga madagundong na mga pangyayari dahil yan ang nakikita ko sa baraha ko. Madagundong. Sabi ni Atty. Vic, lumobo na sa 16.05 trilyones ang utang ng bansa. Ang pinangakong murang bigas ay panaginip pa rin. At dahil sa lumalalang problema sa pulburon ay lalong naging mapangahas ang mga kriminal. Subalit bulag at bingi ang mga mambabatas at sa halip ay inunang habulin si VP Inday na siyang tinatanaw na pag-asa ng bayang naghihirap. Exactly! Sabi na natin yung tungkol sa pulburon. Asa na yung alitagtag? Wala na. Huwag nating hayaan magpatuloy ang ganitong uri ng mapanlinlang at baluktot na pamumuno. Huwag natin ipanakaw ang demokrasya at tanggapan ng pangalawang pangulo sa mga elitista at mandarambong na mambabatas. Protektahan ang Pilipino laban sa kurakot at mandarambong na gobyerno. Thank you, Attorney Vic Rodriguez. Exactly. Attorney Glenn Chong, okay, na naka-witness ng pandaraya ni Lisa Tanas at pakikipagsabuatan sa Smartmatic. Sabi ni Attorney Glenn Chong, if a dictus with a domineering and power-hungry wife is able to consolidate political power in his hands, it will be apocalyptic for every Filipino. Exactly. Kasi sabi nga doon noong November 18, 2023, pareho alos na sinabi ni Attorney Glenn Chong. Through impeachment, they will remove, binabasa ko, November 18, 2023 to. Through impeachment, they will remove Sara through the help of the heavily corrupted and the full cooperation of the compromised and unprincipled Senate and Congress. When this happened, power is now absolute in the hands of one family, and the Philippines and the Filipino people are doomed. Lulubog. Magiging what? Dugyot pa sa pinakadugyot na kahirapan ang Pilipinas, magsasabog ang mga krimen, ang magkaroon lang na magandang buhay sa Pilipinas ay mga politiko, mga celebrity na nakadikit sa kanila, yung mga tax evaders, yung mga negosyanteng nakadikit sa kanila, pero kayong mga ordinaryo or middle class o kahit may rich pa kayo, kapag kayo ay tinira ng bangag na gobyernong ito, when I say tinira, pinagtripan kayo, walang batas-batas sa Pilipinas. So you have to move now, speak up now, or more than speak up.
Katulad na lamang ng ginawa sa mga o sa isang pulis na katulad ni Colonel Grijaldo na nagsabi lamang ng kanyang personal knowledge, ng kanyang experience na kinumbinsi siya ni Abanting Judas na yan. Namo! Di ba? Yang Judas na yan, hindi niya deserve dyan sa Senate. Dapat yan nasa 7 feet below the ground. Yang buwaka ng inang yan. Si Hubadero, sinabi lamang ni Colonel Grijaldo at kitang-kita sa CCTV, sa camera na kinausap siya ng 2 gunggong na ito prior to the congressional hearing na umagree kay sino yun? Kay Rohina Garma na sabihin niya itong statement na Rohina Garma na mayroong reward system during Duterte's time, paagrihan mo yan o atanguan mo. Nanindigan ng isang pulis. Pero ano nangyari? Kinontempt. Yun din sana ang gagawin nila sa mga palanggang vloggers na pumunta kahapon sa Supreme Court. Ikukontempt, yan ang plano nila. Nagtatago sila sa kanilang mga pribileyo, sa kanilang parliamentary immunity. Kasi kung gusto nila talaga lumaban ng patas, tama ang sinabi ni Crisette, ang sinabi ni Joey sila yata nagsabi na dito sa labas ang laban. Hindi dyan sa opisina ninyo ng mga kongresista na malakas ang loob ng mga jutang ginimis na yan dahil hindi sila pwedeng i-contempt. Pero pwede kayong durugin ng taong bayan. Kayong mga OFW, i-educate nyo. Paalalahanan ninyo ang inyong mga anak na makialam sa issue ng politika o issue ng ating bayan. Ibig sabihin, magkaroon kayo ng habag. Sabihin ninyo sa mga anak ninyo, mga anak, kung hindi kayo maninindigan, magsasalita, forever akong magiging OFW, forever ako magiging alila ng ibang lahi dahil hindi ako makabalik sa Pilipinas, dahil walang oportunidad, dahil ang mga pera na supposedly para sa infrastruktura, katulad ng 5,500 control, ang pera para sana sa inyong kalusugan, katulad ng sa PhilHealth, okay? Dinorobo ng buwaka ng ina. Yung pera sana na trilyon mahigit, okay? Trilyon para sa proyekto ng mga tulay, mga kalsada, yun nga, flood control, hindi napunta. Kaya ikaw, anak, tignan mo, tumatawid ka, yung mga taga-probinsya, tumatawid ka ng ilog para lang makapasok sa eskwelahan na dapat sana may tulay na yan. At ikaw na nagta-tricycle o nag-taxi driver o may sarili kang sasakyan, every week, every month, every 2 months, or maya-maya ay nasisira ang iyong sasakyan dahil buwaka ng ina, dumadaan ka sa lubak-lubak na kalsada, katulad na lamang nung pinost natin na ipinadala sa ako, ng akon kasi Manwa. I forgot your name palangga, but thank you so much. Ginpost ko dira sa Buljakan. Dumaan sa Bicol, papuntang Mindanao, ang kalsada sa Bicol, Quezon, butas-butas. Decent ba yan? Deserve ba yan ng Pilipinong magaling? Ganon tayo eh. Pag may boksingero, proud to be Filipino na nanalo. May Olympian, proud to be Filipino. Dapat maging proud din kayo na lubak-lubak ang inyong mga kalsada dyan kasi you keep your mouth shut. Hindi kayo nagsasalita na sukang-suka na kayo sa gobyerno. Wala kayong pakialam kasi di naman ako politikong tao eh. Hindi nyo alam. Bawat hiningan nyo, may kaakibat na politikang usapin. Dahil ang mga politiko ang humahawak sa taxpayers' money o sa pera ninyo. So hindi pwede na hindi kayo makialam. Dahil sa bawat nilulustay nila, nahihirapan kayo. And now, DSWD, hinihingi sa COMELEC na payagan silang mag-disburse ba ng 12 million pesos? Was it million or is it million or billion? Correct me if I'm wrong. Basta pera ng bayan
para, during the election season. Kasi gagamitin nila yung pangbayad o pambili sa boto. And now ngayon si Sara Duterte, mag-isip-isip kayo. Kung nagkasala si Inday Sara, ako mismo ang mananawagan na yes, tama siya. Tama itong mga hudas na ito. 'Di ba sinabi ko sa inyo? May inilabas ako diyan na kapag si Marcos Jr. ay gumawa ng kababuyan, katarantaduhan, ako mismo ang unang-unang magsalita laban sa kanya. Sinupad ko ang usapan ko. Usapan na ang sinabi ko sa inyo. Sa case ni Sara Duterte, ulit-ulitin ko, ano ang malaki? 125 million pesos, 1 trillion na flood control, ang tawag dito, 90 billion sa PhilHealth, yung trillion o mahigit 1 trillion na bakante o blanco doon sa bicameral committee na pinil-apa nila pagdating sa GAA. Yung kasinungalingan ni Bangag na binasa niya ang 4,057 pages ng GAA na wala daw blanco, isang fake news yun na dapat sana siya ay ipatawag at ibitay ng patiwarik kung may bitay na parusa at kung wala siyang immunity. Dahil napakasinungaling, dahil hindi yan ang issue, ang GAA. Ang issue ay ang pagblanko ng bicameral committee report na inilagay nila sa GAA yung mga numero sa gusto nilang halaga. Yan ay impeachable. And I hope kayo ay magsalita at manindigan para matapos na itong kahayupan ng bangag na gobyerno. Magkakakampi na ang makakaliwang grupo, mga rebuilding NPA, sama-sama sila dyan sa Kongreso at nakikinabang sila sa bribe na ginagawa dyan sa Congress. Bribe money. Imagine mo, 100 million sa bawat tiwali. Cleared naman sa COA, bakit pinipilit? Sabi ni Relax Brother. Yun na nga. Yun lang ang ginagamit nila kay Inday Sara. Kasi nga mga kababayan, November pa lang, sinabi ko na to sa inyo na gusto nilang i-impeach at plano nila i-impeach si Inday Sara. Yes, Zoro. Sana may lumabas, okay, doon sa bumahang bag, sabi ni Telepreneur. Oo nga, kasi yung mga nagbigay sa atin, nandoon. Nung pinapasok doon sila sa kwarto, pinaiwan yung kanilang mga cellphone. Si Sandro Marcos ang unang-una sa signature, pinakita na sa Net25. Sabi ni Mel Seriedad, alam nyo, may kalalagyan lahat yan. Buburahin natin sila lahat. Tandaan nyo to, hindi sila forever na manggigipit sa inyo. Buburahin nyo sila. Kayo ang bubura sa mga magnanakaw na yan, sa mga kidnapper na yan, sa smuggler na yan, na araw-araw kayong pinahihirapan. PhilHealth is bankrupt. Kilos na mga Pilipino, ang buwis nyo, pinaghati-hatian na ng mga korap, sabi ni Joyce Mori. Exactly. Pumapayag na lang kayo na sila ay uma-attend, nag-i-invite ng mga stars, katulad ng Duran Duran, ng Maroon 5 na inatina ng hinayupak na First Ahas family. Samantalang kayo ay hirap na hirap. Walang pera, walang pambaon, paulit-ulit po ito. Wala kayong pagkain, pero okay lang sa inyo. Hindi na po magbabago ang Pilipinas. Patuloy kayong maghihirap. Kahit ikaw ay teacher, nurse, may sweldo ka man, pero hindi mo mabibili ang pangangailangan ng anak mo. Hindi ka makaka-travel locally dahil hindi kaya sa sobrang taas ng bills ng bilihin. Kung hindi ka kikilos, mas higit pa ang iyong dadanasin dyan. Dahil ang tunay na destabilisador o nagde-destabilize ng gobyernong ito, si Lisa Tanas, si Bangag Jr., si Sandro Marcos, si Tambalusos,
ang mga kongresistang tiwali, ang mga senador na tiwali, ang mayor, gobernador, lahat ng mga tiwali. Sila ang nagdi-destabilize sa gobyernong ito. Sila ang nagtatraidor. Kaya ganyan po ang nangyayari sa inyo. Kung hindi kayo kikilos at magpawalang bahala, wala kayong pakialam.